tulungan ng maraming tao, walang Kristo sa buhay. Sa pagkasya. To seek and save the lost, di ba, Pastor? Oo. Kasi makita mo naman pag nag-aaway ang mag-asawa, halimbawa, inaway ni Ate Marlene si Kuya Ferdinand, iiyak na, Lord, dumating ka na! Lord, dumating ka na! Eh, hindi dumarating. Ibig sabihin, magsishare pa ng gospel. Tama ba yan, Ate Precious? Kailan ka ba nag-pray nung inaway ka ni Kuya Joseph na dumating na si Lord? He chose. Talagang pinili niya. And then he formed them. He discipled them. It's not enough na ikaw. Hindi, he discipled them. Kung may mga question sila sa kanilang mga buhay, meron silang, halimbawa, there are times na hindi tayo successful, but it does not mean failure tayo. Ang Panginoon, ang Holy Spirit, meron akong siniserian dyan sa Iron, asawa ni Ate Pai. Nung dito siya, sa military siya, ayaw niya tumanggap sa Panginoon dahil di raw sa mapapatawad. Sabi ko, bakit mo nasabi yun? Marami akong pinatay na tao. Dahil sa aking pagiging sikreta na pulis, mga kriminal. So kahit na yan ang persuasion ko, ay tumanggap. Pero nung mabisita ko sila sa Cainta, Christian na siya. Talagang tumanggap na. So there are times na huwag tayong manghinayang na kuminsan mukhang ayaw. Doon sa Vietnam, pinagalitan pa ako. Ang bata-bata mo, tinuturuan mo kami, hindi ko alam kung ganong bigas ng kinain mo. Sabi niya. Tapos, after 4 months, mga December, umiiyak siya. Sabi niya, yakap ako. Sabi niya, Brother Joey, tumanggap na ako kay Lord. Nagbago. So, in other words, hindi tayo tumitingin sa outward appearance. Tinitingnan natin yung obedience natin. Basta nag-obey tayo, ang resulta kay Lord. Merong mabilis ng resulta, merong mabagal, merong mukhang walang resulta, but hindi mo alam mangyayari na ano. Okay. So, ngayon, gusto kong tingnan natin in Daniel chapter 12, verse 3. Ang ganda nito eh. Sino mag-volunteer na magbasa? Meron ba kayong Daniel chapter 12, verse 3? Pakibasa. Sige, sino bang ano? 12 verse 3, Pastor. Tumayo ka, para makita ko. Huwag kang matulog. May dalabaw kang unan eh. Ano yan, tutulugan mo ako? Okay. Malakas ha, yung marinig ni Ate Precious. Marinig sa kabila. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Thank you. So, yung dito sa akin ang version, those who have insight, ang word doon ay those who are wise. Yung mga matatalino, yung mga marunong, yung magaling, will shine brightly. Parang nagliliwanag daw tayo pagka nagsishare tayo ng gospel. Parang ano. And then, sabi niya, and those who lead many to righteousness. Dinadala natin para matanggap nila yung righteousness na Jesus Christ. You know, like yung mga bituin sa langit. Di ba sabi ni Lord kay Abraham, you will have children as many as the stars of heaven. Nagbibigay ng liwanag. So, bago umakyat ng langit ang Panginoon, binigay niya yung authority sa 12 or 11. Kasi ang Panginoon,
tinitingnan niya yung world evangelism through the 12. Pag na-disciple yung 12, na-evangelize, na-disciple yung 12, parang na-disciple mo na yung buong city. Kasi bawat isa sa kanila mayroong potential. Di ba, anong sabi ni Lord na your children will be as many as the stars. Pero, nagsimula sa kay Isaac, isa lang. Ano ba yung sinasabi mo sa akin, Lord? Akala ko ba, multitude. Multitude na yung isa. Pagkatapos, kay Jacob, nagkaroon ng dalawa, di ba? Si Jacob and Esau. Nag-aaway pa yung dalawa. Meron ba kayong anak na nag-aaway? Wala, no? Dalawa ninyo meron na. Oo. Si Ismail. Nag-aaway din sila? Si Ismail ka si Isaac. Hindi yung anak mo. Yes. Hindi yung sila nag-aaway. Talo ako sa iyo. Kasi bata pa lang, ilan namin talaga sa Bible verse para Pareho tayo. para Papastor pa ako pero nag-aaway din sila. Pero ikaw, angel ng mga anak mo, hulog ng langit. Biro lang. kasi para may natin hindi namin sila sa Panginoon para siyempre doon sila bilang magulang na maligtas din yung anak natin kaya bata pa lang yun. Amen. Talagang gano'n. Merong, but, ang sabi ng Bible, He delegated authority and power. At power. Hindi lamang sinabihan, mag-evangelize kayo, pero binigyan niya ng authority. Ang ibig sabihin niyan, ikaw at ako, meron tayong authority sa langit. Kasi, nangamatay na yung 12, sino magpapatuloy sa world? Hindi tayo. Hindi pwedeng ituloy na wala na. So, number 1, tingnan natin. Dinagdagan ko ito, winning souls is an art and anointing. Kasi doon sa Acts 1:8, ano sabi ng Acts 1:8? But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. Yung witness sa Greek word ay martyr. To die, willing to die, telling the truth. From the word martyreo, yung witness means martyr. Willing to testify even to the extent na pwede kang mamatay. Na lahat ng 11 disciples ni Lord, walang namatay na natural. Crucifixion, si James, inulog sa temple, si Peter, pati ng asawa nila, crucified upside down, si James, sa India, walang natural death. Si John the Beloved lang, ito mo na, si Isaiah kasi nilagari yun eh. Grabe. Nagbo-volunteer ka ba? Grabe. So, yung mga una sa atin, hanggang kamatayan. Yan. Kung titingnan niyo yung tinatawag ng Martyr of the Catacombs, ay pag-birthday ni Herod, huhuli siya ng mga Christians, itatali sa mga poste, tapos bubuhusan ng langis, at sisindihan sila, pinakakandila habang nagpa-party. Pero sila, habang sinusunod, kumakanta ng hymns. Nagbo-volunteer ba si Mr. Botico doon? Buhusan ka lang langis, tapos susunod ka. Kumakanta ka pa.
Doon maraming naging Christians because of that. Dahil di sila natatakot sa death. Wow. So, winning souls is an art and anointing. Kahit na magaling kang mag-illustrate, kung wala ka namang anointing, walang power of the Holy Spirit, kaya sabi ng Acts 1:8, you shall receive power, you shall receive anointing. Kasi, hindi lang sa talino, kinakailangan yung conviction sa puso. Kasi there are times na nagsishare ako ng gospel, umiiyak na yung mga tao, hindi pa natapos ang message. Yung iba, naghahandusin na, nagsisigaw na. So, tinutulungan natin yung mga tao na makaligtas sa sumpa ng Diyos, the condemnation. In other words, hindi kinakahiya ang mag-share ng gospel. Huwag sabihin na nakakahiya. Bakit nakakahiya? Tinutulungan mo maligtas sa mga tao. So, as an experience, marami akong experience. As I said, whether sa bus, sa fiesta, bawa doon sa San Fernando, nalunod yung pinsan ko, may pare, sabi ko doon sa uncle ko, ako naman, after ng pare. So, pinag-pray ko at tumanggap ang mga tao sa kay Lord. After that, ako na lang tinatawag, di na tumatawag ng pare. Pagka may birthday, pagka may patay, pagka may kasal, ako na tinatawag. Kasi, ang pare, ano lang, wisik-wisik lang eh. Tapos na. Diba? So, upang tanggapin ang grace of forgiveness. So, tinutulungan natin mga tao. Remember, always, you are helping people. Ang ginagawa natin, magsimula ka muna sa secular. Sulat niyo sa secular life. Ano ba yung secular life? Sabihin mo, ako si Joey. Ano nga pala pangalan mo? Ano nga pala pangalan mo? Sabi niya, ako si... Anong pangalan ng presidente sa Amerika? Ano kapangalan to? Si Dwight. Ako si Dwight. Ano pangalan mo? Pwede mo sabihin, ako, nagpipreach, pastor ako. Pwede mong sabihin, hindi. Ako, retired ako, galing ako ng Taiwan, balis ako ron dahil kinukuha ng China at Taiwan. Tapos meron akong dalang verse na ano. Nakita mo na ba ito? Ano yan? Ibigay ko sa iyo. Paliwanag ko sa iyo in 3 minutes. Alam mo ba na ang langit ay walang bayad, libre? Kasi ganito yan, dahil lahat ay nagkasala, nagkulang sa kalwalatian ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Biblia, meron palang kabayaran ng kasalanan. Kung nagtrabaho ka, ang bayad mo, sweldo. Kung nagkasala ka, ang bayad mo ay debt. Bibiro mo, babayaran mo, mamamatay ka. Pero, sabi ng Bible, merong regalo ng Diyos. Yung kamatayan na yun, si Jesus ang namatay para sa atin. So, pinapakita ko, lumipat tayo from death to life. Death to life. At ang life na ito, hindi lang buhay dito. Hanggang sa kabilang buhay, eternal life. At libre. Punta ka sa palengke, kahit kamatis may bayad. Sila, 20 pesos na. Although bumaba. Matagal kami hindi bumiling kamatis. Ano na lang, tomato paste na lang. Alright. Ngayon, ang sabi ng Bible ay kailangan natin ng fruit of righteousness. Ang fruit of righteousness natin ay yung mga nawiwi natin kay Lord. Bunga natin yun. Alright, sabi ni Paul, number 2, why is it is preaching
our faith is important. You know, pagka napakahalaga ito, kung walang mag-preach, paano na malalaman ang katotohanan? Kung walang mag-share. So tayo ang taga-pagsalita. Hindi kaya ng pastor. Kasi, kung nag-aaral kayo ng management, kasi nag-aaral ako ng management sa Bible School, ang kaya lang daw ng isang tao na i-manage, maximum ng 12 to 15. After that, hindi na niya kaya. Kaya maraming churches sa Philippines, 10 to 15, 20, hindi na kaya. Bakit? Kailangan kasing magkaroon ng bagong leaders, tutulungan yung pastor. Ano? So, yun ang ginagawa natin. Hindi pwede sabihin, ewan ko sa aming pastor. Hindi siya nag-evangelize. Ang plano natin, mag-resign ng mga leaders. Kasi hindi natin kaya ang word. Biro mo, as I said to you, tinignan ni Jesus ang word, go into all the world and preach the gospel, 12 lang yun. Hindi kaya. Nakayanan doon sa mga naging disciple nila. Mga disciple nila. So, napaka-important. So, ano bang sabi niya rito, dito sa ating lesson, page 57 ba ito? 97. Always speak about Jesus. Iwasan natin ang debate. Ano bang pagkakaiba ninyo ng iglesia? Ano bang pagkakaiba? Brother, bigyan mo muna ako ng time. Tsaka natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin ang Panginoong Jesus. Ang importante, si Jesus. And then, always motivate with words. Ang ibig sabihin ng motivate with, sabi ko sa inyo kanina, yung secular life, halimbawa, engineer siya, architect siya, meron akong mga architect na doon sa church. Meron akong kakilalang architect. Pwedeng gano'n muna. Secular life eh. Ako, ang course ko, golf course. Ano? Sabi ni Mr. Gota, of course. OFF. Wala ako sa course. In other words, para bang relationship muna. Halimbawa, yung nakasakay ka akong airplane, sabi ko, saan ka papunta? San Francisco. Ano gagawin mo doon? Mag-apply ako ng trabaho. Wala ba sa Philippines? Meron, pero kulang ang sweldo. Meron akong tanong sa iyo, pwede bang magkaroon ng personal question? Yung simple lang. Dumating na ba sa yung buhay spiritual na po ang mamamatay ka ngayon, punta ka ng langit? Hindi ko alam yan. Religious ako, Catholic ako. Mabuti naman. Mabuti naman na faithful ka bang Catholic? Paminsan-minsan, faithful ako. Kasi, itong pinapakita ko sa iyo, ang buhay na walang hanggan, ang langit ay libre. Tapos papaliwanag ko ng gospel. And then, after that, gusto ko tanga ipag-pray. Ready ka bang tumanggap kay Lord? Tayo lahat nag-asala di ba? Sigurado yan. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa mga tungkuling hindi ginawa. Kung estudyante ka, tungkulin mong kumuha ng assignment, hindi mo ginawa, di nagkasala ka. Kasala ka sa sarili mo, kasala ka sa teacher, kasala ka sa Diyos. Dahil, ang plano ng Diyos ay maging successful ka, naging tamad ka mag-aral. Tama ba yan, Mr. Butike? Tama ba yan? Pag naging tamad ka mag-aral, kakasala ka sa iyong sarili, sa iyong magulang, sa iyong teacher, at sa Diyos. Dahil ayaw mo maging successful eh. Gusto ni Lord maging matagumpay ka. Alright. So, motivate natin by words. Pwede mo tanongin, ilan na bang, may asawa ka na ba? May anak ka ba? Ikaw musta lang muna, mga 1 minute lang yun. Use positive language.
Meron akong naging bisita, pumunta dyan sa Qmart. You go to hell. Grabe, bagsik naman ito ah. Hell, impyerno ka agad. No, we don't say that. Alam ba, nagsisimula siya makipagdebate na Iglesia ni Cristo siya. Huwag muna natin pag-usapan natin si Jesus, ang Panginoon. Okay, use your words to fill people's emotional emptiness. In other words, dito mo gagamitin yung discernment na tinuro ko last time. Hindi mo alam kung may problema siya. Baka meron siyang bigat ng damdamin. Baka, meron ka bang problema? May sakit ka ba? Meron ka bang, pwede mong ipag-pray na rin muna bago ka ma-share ng gospel. Pag-pray mo siya ng 30 seconds. Lord, I pray na gumaling ang karamdaman niya. Ganun. O yung kanyang relasyon sa kanyang asawa. Then, sir, balik tayo. Ang langit ay libre. Witness, no? Okay, sabi niya, use different sources to communicate effectively. Ang Panginoon Jesus kasi, gumagamit siya iba't ibang illustration. Alam ba, gumamit siya ng illustration tungkol sa mga farmers. Gumamit siya ng illustration tungkol sa babae sa the well, tungkol sa tubig. Pwede kang gumamit ng illustration. O pwede mong gamitin ng illustration sa sarili mo. Merong pagbabago. Kasi ako, nung una ako mag-preach, testimony ko lang. Sa pamilya ko, bumuhi akong Pampanga kagad. Sabi ko, nagbago ako, hindi ako natawad. And then, nung nagpipreach na kami sa mga university, UST, UP, kung saan kami nagpipreach dito, hindi pa kami wala pa kaming kaalam-alam sa preaching. Sarili ko lang, testimony lang. Kung pa ako binago ng Panginoon. Nung nagsisi ako ng pagkakasala, nanggap ko si Jesus bilang Panginoon at pagligtas, maraming binago sa akin. Nagkaroon na ako ng pangarap, nagkaroon na ako ng attitude towards the world. Dati-dati, gusto ko lang maging milyonaryo, hindi bale kung anong paraan, pero may plano pala ang Diyos sa akin na pagpapalain niyo yung buhay ko. Sabi, kay Lord na ako, kaysa demonyo. Kasi minsan, susulat ako, ate, kumapunta akong 1:30 in the morning. Akala nung pinsan ko, magawa akong assignment. Hindi pala eh. Nakasulat na, money, where can I find you? Yun ang ginawa kong assignment. So, different sources of communicate effectively by the anointing of the Holy Spirit. Make sure your message contains the answer to the person. Kasi kung minsan, sasabihin nila, religyoso naman ako, nagsisimba ako. Pwede mo sabihin, that's good. Mabuti pa rin simba ka. Pero, ang kaligtasan natin ay sa biyaya ng Diyos. Ano ba yung sabihin ng biyaya? Hindi dahil sa palasimba tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi tayo lahat nagkasala, sa grasya ng Panginoon, inibig pa rin niya tayo. Minahal pa rin niya tayo. Namatay pa rin siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Yun ang ibig sabihin ng grace. Unmerited favor. Pabor na hindi katanggap-tanggap. Halimbawa, mayroon kang katulong. Sinabi mo sa katulong mo, huwag ka muna magtrabaho ngayon. Sir, kaya ako pumunta rito para maglaba. Maglaba. Pero bibigay ko yung araw mo. Bibigay ko yung 500 mo, 400 mo. Ano yun? Biyaya. Hindi siya nagtrabaho, binigyan mo ng pera. Tayo, hindi natin pinagtrabahuan ang ating kaligtasan. Si Jesus ang lahat. Sa krus. Siya lang. Libre. Walang bayad. Di niya sinasabi, Joseph, nag-pray ka muna ng 10 Hail Mary.
Hail Mary, Mother of God. Ano ba? Sabi ko doon sa kaibigan ko, walang mother ang Diyos. Kaya nga Diyos. Alright. So, ano ba yung ibig sabihin ng effective witness? Number one, yung ikaw mayroon kang testimony. Kaya ang pinaka-effective nating patuto, hindi yung galing mo sa Biblia, ikaw muna. Nagbago ang buhay mo. Ako, nagsisimba ako, pero katulad ng isang estudyante natin, mataas na sweldo niya sa ano yan eh, hindi ko alam, Central Bank o ano. Kasi, ano ba yung bank na yun? Diyan pala sa mga bangko na yun, pagka top na share ka, meron na palang sweldo. Pagpasok mo may ano, binigyan siyang 50,000 kagad. Basta tinanggap niya yung trabaho, 50,000 kagad. Sabi niya, testimony niya, 70 Adventist ako. Lagi ako nagsisimba. Dito lang sa People of Grace ko na-discover na hindi ko pala ako ligtas. Hindi ko nalaman na kailangan ko ang Panginoon Kristo. Akala ko pagkasabat, akala ko hindi kumakain ng karne, yun na ang kaligtasan ko. Hindi pa. Yung kaligtasan, libre. Hindi dahil sa Sabado, hindi dahil sa hindi ako kumain ng baboy, hindi dahil sa maraming mga bawal, kundi by faith pala. By faith. So, ang effective witness daw, sabi niya rin, number one, yung naaawa ka. Compassion. Nahabag ka. Kahit na attorney siya, kahit na judge siya, minsan meron akong kausap na sa parte judge, sabi ko, I'm a judge, sabi niya. Sabi ko, habang naghihintay kami ng pagkain sa gari, Judge, can I ask you a simple question? What's that? Have you come to the point of your spiritual life where you know for sure if you were to die today, you will go to heaven? Napagano'n siya. No. I'm a good man. I'm glad you are a good man. But you still need Jesus. So, all throughout, habang naghihintay kami pagkain, na-share ko ang buong gospel. Di lang kami nakapag-pray, pero nangako siya pag-uwi niya, dahil tinawag na kami para kumain, nangako siya pag-uwi niya, invite niya si Jesus. So, I don't care kung yan ay judge, attorney, doctor, politician, governor, they need the Lord. At ikaw ang expert. Kasi ikaw ang tumanggap kay Lord. So, ang ibig sabihin, naaawa ka sa Kanya, kahit na mayaman siya, kung wala siyang Kristo, pupunta siya sa dagat-dagat ng apoy. Amen? So, ba sabi niya, sabihin na natin kay Lord, di ko kaya ito. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, is power made perfect in our weakness. Kung tayo mahina, tanggapin natin, Lord, hindi ko kaya. Pilosopo to, hindi ko kaya. Si Pastor Chris naman, yung kaibigan ko, hindi niya ma-win-win yung iglesia. Pinatungan niya ang kamay. Panginoon, basagin mo ang tigas na puso ito. Biglang umiyak daw yung iglesia. Pero of course, hindi ko ina-advise na gawin yun. Baka suntukin ganyan. Pero ginawa niya yun. Umiyak yung iglesia. Tumanggap sa Panginoon. Kasi matigas tigas ang ulo nila. Mga blinded na sila. Do you think you will be multiplied in God's hands na ano? Kasi, yung, halimbawa, may kwento si Ma'am Buena kanina, sabi niya, 4 ang asawa, 5 asawa. Meron pumunta sa akin sa Marpe, Muslim. Mingi ng tubig. Pastor, pwede bang tulungan mo? O bakit?
apat ng asawa ko. Sabi ko, Muslim ka, di ba? Oo. Eh, di ba, pwede sa Mindanao? Ano ba, kasi Pastor Dan, kung gusto niya magkaroon ng apat sa puno pang Mindanao. Sabi niya, oo, pero mali eh. Bakit mo alam mo mali? Alam ko mali. Yung classmate ni Pastor Man na sa Bible School taga Mindanao, kumusta yung mga Muslim na apat-apat ang asawa? Ay, naku, Pastor, magulo. Lagi nag-aaway yung mga babae. Lagi nag-aaway yung mga anak. Sumasakit ang ulo nila. Akala nila, okay lang ang apat na asawa. Lagi ewan ko kay Kuya Mac, pupunta na Mindanao, apat ang asawa. Alright. Ang sabi niya, ang motive natin ay voluntary. Tinagawa natin dahil voluntary yan. Not because of money. Kasi nagkaroon ako ng classmate sa Bible School. Sabi ko, kumusta yung mo, pag-graduate natin, anong gagawin mo? Ayaw bumalik sa church namin kasi maliit lang ang sweldo. Ha? Sabi ko, hindi ba sa ministry, nagsisimula tayo sa konti? Hindi. Laking gastos ko sa Bible School. Sabi ko, pinabayaan. Paglilin ko natin sa Panginoon, libre. Kasi libre ang kaligtasan natin. Di ba? Libre. Okay? So, free of charge, sabi ni Paul, 1 Corinthians 9:18. And then, with a servant heart. Ano ba yung sabihin ng servant? Kung minsan, mababang loob natin. Hindi tayo nagsishare na parang, ano ba yung sabi ng pulis, kaya kita inuli, trabaho lang. Ibig sabihin, dahil may sweldo. Hindi dahil sa meron siyang misyon. Kaya ako nagwiwin ng gospel, kasi kailangan may report ako na meron akong cell group. Hindi yun. Hindi yung dahil may kundi meron tayong misyon. May misyon tayo tulad ni Jesus. Si Jesus hindi siya successful lahat. May nagalit sa kanya. Di ba minsan, siya, itutulak siya sa bangin. Ang Panginoon. So tayo, meron tayong mga hindi tatanggap, meron magagalit sa atin. Tuloy lang. Perseverance, sabi ni Pastor Buena kanina. So, advice for winning, ano ba yun? Do it all in the name of the Lord, giving thanks to God through the Father. Lord, I am doing this in obedience to the Great Commission. Amen? Amen. So, meron sa suggestion dito, visualize how many people you want to win. So, atin kasi, ginawa natin, 3 lang muna ang pinagpipray. Everybody say 3. Out of the 3, minimum of 1. Huwag 1/2, ha? Huwag 1/2. Yung 1/2, nasa tiyan pa yun. O pala baka. Okay. Lord, out of these 3 people, I am praying for. Sino ba nagsimula mag-pray ng 3? Wala pa. Huwag kayo notebook, sulat mo sa notebook mo. Tingnan mo yung Facebook mo, tingnan mo yung mga classmate mo, tingnan mo yung ibang classmate ni Mira. Patay, ngayon ata kaaraw na Mira, di ba? Mira, yung mga nadala niya, nandyan eh. Sina Kuya Sala, asawa niya, namatay na yun, pero buhay pa yung ministry niya. Andito. Classmate niya sa high school, tinext niya. Yung mga classmate niyo sa elementary, pwede niyong tawagan. Alright? So, do it all in the name of the Lord, giving thanks to God. And then, magkaroon ng winning lifestyle. Ano ibig sabihin ng winning lifestyle? You are always praying na kung meron kang makatabi, whether sa bus, sabi ni Rachel, galing siya ng Baguio. Meron akong makatabi, God, tumanggap kay Lord. O paano? Well, nagpagkwentuhan na ako sa kanya. Then tinanong ko siya kung pupunta ng langit. Tumanggap on the bus. Meron namang patutuo, doon, papunta ng Quiapo daw,
nagtanong, nagbabasa ng Bible yung Christian. Ano ba binabasa mo? Bible. Pero parang nangungusap daw ang Lord sa kanya. Ba't siya nagtatanong? Basta focus sa Bible. Pagkatapos, nung pagdating sa Plaza Lawton, bumaba yung nagtatanong. Pagbaba niya, natapilok yung sa estribo, namatay. Lord, sisi siya, patawarin mo ko, Lord. Parang gusto niyang nagtatanong siya. Interesado siya kay Lord. Hindi ako nag-share ng gospel. So kasi ang gospel, ang buhay ng tao, temporary. Hindi natin alam, bata, si Mamemi, 6 years old, tinawag na siyang missionary. Hindi natin alam, huwag na sabihin na bata pa. Yung iba, matanda. Diba? Yung Kentucky Fried Chicken, matanda na yan. Nung naging Christian. Ha? Ilan na siya? Nung sinimulan niya yung KFC, 50 or 60 years old siya. Pero matanda na rin nung tumanggap kay Lord. May-ari ng Colgate. King Christian. Alright. So, ano ba ang requirement daw dito? Ha? So, ito, nagtulungan na tayo rito. Ang visualization na 3 lang. Sabihin mo nga, Mr. Gutas, 3 lang. Pero, out of the 3, isa. Hindi 1/4, ha? Hindi 1/2. Isa lang. So, next time magkita tayo, gusto ko na makita nakasulat sa notebook niyo yung pangalan. Preferably muna, yung mga malapit lang muna, ha? Huwag yung nasa Qatar. Malayo na yun. Hindi, pwede mo rin ipag-pray kung meron siyang problema, may sakit, o ano. Pero ang gusto natin yung madala dito sa church. Pwede rin yung nasa Cagayan, pero yung mga Cagayan, dun sa dadalhin sa church. Pero yung mga dito, yung malapit dito, sa eskwela mo, yung mga parent, bakit ang nangyari kay Nana Mary? May sakit ba siya? Dan? Mary, Nana Mary. Mary Raska. May sakit? Para may sakit eh. Okay. So, ano ba yung holiness? Ibig sabihin, nandun ako sa radio broadcast, Radio Pag-ibig, doon sa Parañaque. Hindi ko sabihin ng pangalan na, Christian daw mayari. Pero habang napipreach ako, pero Christian yun, supposed to be, umuusok ang bibig niya. Sabi ko, bira naman to. Tawag niya. Tapos meron pa siyang Radio Pag-ibig. Kanya yung station. Hindi pwede maging witness ka. Hindi ko ibig sabihin na kung nanigarilyo si Mr. Grutas, na pupunta ka ng impyerno. Hindi ko sinabi yun. Kaya lang, holiness, pinakailangan alaga. Kasi sabi ng Bible, this is the temple of the Holy Spirit. Kung Holy Spirit, temple yan, sino bang gustong manigarilyo sa loob ng church? Temple yan, hindi ka manigarilyo. Spirituality. Ano ba ito spirituality natin? Yung ating daily devotion, yung prayer life natin, yung sulat natin yung devotion natin, lagi, everyday. Kanina, binasa ko na yung 2 chapters, hindi ko pa sinusulat yung devotion ko. But, halimbawa, ginabay kami, galing kami ng Batangas. Sabi, pagod na pagod. Pero tinapos ko pa rin, kahit na inantong. Sabi ko, Lord, hindi ko na naintindihan binabasa ko. Natulugan ko. Pero sa isip ko ngayon, kinabukasan, alam ko na yung susulat ko. Sinulat ko na kagad, late ako one day, para itinuloy ko naman yung Friday. The reason for that is not only to remember, is for my own self. Kung halimbawa, tatawagan akong
mag-share, mag-preach, meron akong message kagad. And then, kasi hindi ko nare-remember, hindi ako katulad ni Joseph, merong memory stick dito. Diba? So, yung spirituality natin, and everything by prayer. Amen? By prayer yan. Humility, ano ba yung humility? Halimbawa, meron akong may kaibigan na elder sa church, sa Marpin noon. Bumunot siya. Uminit ang ulo niya sa mga nambapatuloy ng church. Bumunot sa bar. Yan ang problema ng ating mga Kristiyano. Argabyado tayo. Pagka tayo inaabuso, hindi tayo pwedeng gumanti. Grabe. Lugi ka. Pero bumunot sa bar. First namatay na yun, si Brother De Guzman. Boy, may iwanan niya si Linda na ano. Okay yun. And then do it by faith. Ano by faith? Nagtitiwala ka kay Lord, natatanggap. Meron din naman Amen? I-assume mo na, baka hindi tumanggap. Huwag kang mauuna. Kasi, nanonood sila ng TV. Ang ginagawa ko, ako po si Brother Joey, ganito. Ano yan? Bigyan nyo ako mga 3 minutes, meron akong papaliwanag sa inyo. Na ano. Ay, saksi na ba? Hindi po. Huwag kayong mga 5 minutes lang. Pwede mo pakita patay yung TV? You take authority. Pinapapatay ko yung TV. Papatayin na lang. Makikinig sila. Tinuruan ko si Pastor Anson. Kasi kung minsan nagsasara sila ng pintuan, di ba? Sa mga bahay. Mga bahay yun. Ang ginawa ko, ginanong ko yung pa ako. Hindi niya masara ng pintuan. Alam mo na. Sabi niya, ay, sorry po. Hindi niya alam na sinasadya ko. Sorry po, hindi po mapapaliwanag na ako. Sige, pumasok kayo, nahiyan eh. Pinapasa, pwede pong maupo. Pwede pong pakipatay yung TV. Doon namin ginawa yan sa Las Bañas. Kasi, medyo takutin pa si Pastor Anson noon. Ano ba, dyan sa kaso, sabi niya, ayaw ng principal, pastor eh. Nag-pray ako, mga 1 or 2 days later. Pumunta ako sa principal. Una, positive muna, maganda yung eskwela, ano. Ma'am, pwede bang mag-share ng love of God sa mga estudyante? Ay, oo, love of God eh. Huwag religion. Hindi ko basta sinasabing people of God, love of God lang. Ganun din sa mga Buddhist sa Vietnam. Love of God na sinasabi ko sa mga Buddhist monk eh. Di po sa buong eskwela. Pati sa mga pare, dito rin, mga pare, share ko lang yung Holy Spirit. Bubuksan pintuan. Huwag yung tungkol kay Mary at saka sa Santo Papa. Yung tungkol yung kanilang paniniwala, Father, isi-share ko lang yung gifts of the Holy Spirit. Ay, gifts pala. Ganun. And then, papunta na sa salvation yun. Sa mga seminaryan sa Vietnam, siguro mga 30. Tungkol sa Holy Spirit. Pagkatapos, yan, salvation na. Tapos, nung mag-invite na akong altar call, pati yung rector, tumanggap na kayo. So, hindi ako nagsisimula sa away. Ano ba yan? Ano bang religion niya? Wala po religion. Relationship with the Lord. Wala religion. So, okay, yan. Ano natin, ano? Sabi niya rito, number 7, evidence of salvation na talagang na-win na natin. Kaya nga, ipinapaliwanag natin sa kanya yung 1 John 3:20 ba yun? That you know you have eternal life. Meron ka na eternal life. If you were to die today,
ay buhay na walang hanggan. Amen? So, yung repentance, kailangan merong restoration. Anong ibig sabihin noon? Ng restoration or restitution. Kung kilala natin yung tao, ay po, meron siyang utang na iniiwasan. Pag-pray natin. Bro, until na yung repentance, kahit pa unti-unti, pa piso-piso bayaran. Yun ang repentance, restitution. Meron ako naging classmate sa Bible School. Ninakaw niya yung pera ng mga kliyente niya, nakademanda siya. Nang na-discover niya yung repentance, bumalik siya. Handa siyang mabilanggo. Blessing naman, pinatawad siya lahat. Milyon eh. Benta niya yung bahay niya, yung Mercedes-Benz niya. Marami siya. Restitution, huwag mo tatakasan. Kung hindi mo kayang bayaran, sabihin na sorry, hindi kita kayang bayaran. Pagka medyo kumanggaan ng ko, babayaran kita. O meron kang mga bagay na hindi ramdam. So, sabi niya rin, it should be a lifestyle. Anong ibig sabihin ng lifestyle? Ano na? Kung saan ka nasa bangka ka o nasa barko ka, naalala ko yung mga ka-teammate ko noon papuntang papuntang Tacloban. Araw ng linggo, nagkakanta-kantaan na sila. Siguro, 5 yata kami. Wala pa sa atin. Tinawag ako, mag-preach ka na, Brother Joey. Oops! Grabe itong mga kasama ko. Preach na. Sabi ko, tayo mo na. Kausapin natin yung kapitan. Baka papayag siya paggamitin ng mic. Buong barko na. So, na-preach ako buong barko. Delikado akong tawagan Joseph. Ayoko ng patatlo-tatlo. Buong barko na. After ng nagpapasalamat na sila lahat. Marami ko lang tumanggap sa barko. Ewan kayo yung pray sa amin. Amen? So, lifestyle na natin. So, saan ka man pumunta, lagi mo pinag-pray. Alam ba, si Mark, Lord, sino kaya sa mga parent na ito ang gutom kay Lord? Alam ba, nagkaroon kayong pagkakataon na makapagkwentuhan sa'yo. Nagpipray ka na. Mga classmate mo, maski sa text, pwede. Amen? Tayo lahat ay tumuha. Meron ba kayong tanong? Any question? Meron ba tanong si